Ako po ay natatawa na lang kung tuwing nakakakita po ako. Numbaga, yung mga paano maligtas. Ito ang steps para maligtas. Number 1, gawin mo to. Number 2, ganito. Number 3, ganyan. Ginawa niya lang step by step, ginawa nilang hagdanan ng kaligtasan. Samantalang, ang totoong kaligtasan ay si Jesus Christ lang po eh. Wala po yan sa steps. Yung magnanakaw na katabi ng Panginoong Hesus, naniwala lang siya na si Jesus ang tagapagligtas. Amen? At doon, nakapag-repent po siya. Yung repentance, ang ibig sabihin po nito ay metanoia in Greek. Ibig sabihin, change of mind. Habang nakapako po siya sa krus, okay. Meron pong account sa Matthew na nakalagay doon at siya, Jesus, ay tinutuya nung dalawang magnanakaw din na kasama niya. Paano mo ba ito ma-reconcile doon sa nakalagay sa John at yung isang magnanakaw ay nagsisi? Diba? Samantalang doon sa book of Matthew, bakit nakalagay na tinutuya din siya nung dalawang mga nakapako na kasama rin niya? Paano mo ito re-reconcile? Ganito po kasi ang pangyayari. Si Jesus nakapako ng 6 hours. Amen. From 9 a.m. Kaya 9 oras ka ako kasi 9 a.m. pala umpisa. 9 a.m. to 3 p.m. siya. Nag-expire. Namatay, di ba? Binigay niya yung ghost niya. He gave up the ghost. So, bilang Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. Kaya he gave up the ghost. Di ba? Para mamatay siya para sa atin. So, yun po ang nangyari. Nakapako siya ng 6 hours in all. All in all. So, may nakalagay sa aklat ni Matthew, ang inireport po doon ni Matthew, nung si Jesus ay kapapako pa lamang po sa cross. Okay? Siguro yan ang nilagay ni Matthew. At nung kapapako pa lang niya, malamang tinutuya siya ng dalawang magnanakaw. Pero siguro, nung mga 4 na oras nang nakakalipas, may na-realize yung magnanakaw. Di ba? Siguro mga after 1 hour lang, may na-realize na yung magnanakaw. Na parang sandali lang, maski tinutuyan namin siya, hindi siya kumikibo. Tapos yung isang magnanakaw na katabi niya, patuloy siyang tinutuya. Tapos sinabi na ng magnanakaw, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ibig sabihin, nakaramdam siya ng takot nung nakapako siya na parang, ba't hindi siya kumikibo maski tinutuya namin siya? Hindi ka ba natatakot sa Diyos? We deserve this punishment dahil tama lang ito para sa atin. Pero siya, wala siyang kasalanan. Then sinabi niya, Panginoon, Lord, remember me when you come into your kingdom. Doon niya na sinabi yon. May na-realize kasi siya. O maaring naririnig din niya doon sa mga dumadaan, mga pastors na nagsasabi na kung sino siya. Malamang naririnig din niya. Kaya nagdesisyon na siya. Kung hindi ko pa siya paniniwalaan ngayon, baka mamatay ako na hindi nakakapagsisi at hindi ako maligtas. Kaya ginawa niya, Lord, remember me when you come into your kingdom. At ang sabi ni Jesus, I'm telling you right now, you will be with me in paradise. Okay, I'm telling you today, you will be with me in paradise. Nasabi ko sa iyo, ngayon din, kakasamahin kita sa paraiso. Okay, yung araw din yun kakasamahin kita sa paraiso. Okay, so ang ginawa na ng magnanakaw, naniwala siya na si Jesus ang tagapagligtas. Yun lang po. Wala pong ibang supernatural na ginawa na kung ano-ano. Yung naging Superman siya, parang, hindi po. Natural. Kasi yung pag maniniwala ka na parang, nagkaroon ako ng superpowers, parang ganun. Parang kang Superman, parang nasa picture. Pero hindi po ganun. Ang power po natin ay power ni Jesus Christ. Powerful than anyone, than anything dito na pwedeng ialok ng mundo. Kaya, maganda po talaga if you have Jesus. You have everything. Ligtas ka na, mabiyaya pa ang Diyos sa buhay mo, lahat ng kailangan mo dumarating dahil pinagpala ka na. Remember, pinagpala ka na. Magmamanifest na lang ang mga pagpapala sa iyo sapagkat, tulad na sinabi ko, pinagpala ka na. Pinagpala na po tayo ng Panginoong Hesukristo dahil sa kamatayan niya sa cross. Okay? Wala pong supernatural na nangyari nung born again tayo. Wala naman pong nangyaring naging superpowers tayo. No. Pero, on the spiritual realm, nakita tayo ng Diyos. Alam niya na, ligtas to. Dahil naniwala sa ginawa ni Jesus. Yun lang pong gusto kong sabihin today and bye-bye.